Good evening mga tiyay. Dito tayo ngayon mga tiyay sa kwarto na. Naglilinis na si tiyay sa ating mukha kasi kanina, sobrang sobrang init at maalikabok kanina sa pag-uwi ko. Nakarila lang po ako mga tiyay. Tingnan So, kailangan hindi na ako maghilamos ngayon kasi gabi na. Maglinis na lang tayo. Ang gamit ko po mga tiyay, itong, toner. Skin toner ng Busey. Skin toner ng Busey. Ito yung ginagamit ko mga tiyay na panglinis. Saan ko ba ito ilagay yung phone? Dito na lang siguro, no? Dito na lang mga tiyay, Pwede naman siguro dito. Ano ba yung kwan? Parang may ano ba? Tika muna mga tiyay, ha? Nagtaka po ako sa Dito lang mga tiyay, ha? Kasi maglilinis pa tayo. Ako talaga mga tiyay, naglilinis talaga ako ng mga tiyay, mukha. Lalo na pag galing ako sa sa labas. Yun na po ang nakasanayan, ilang taon na po. So, kailangan talaga kasi hindi na ako maghilamos mga tiyay. Bumili ako kanina nito kasi naubusan na kaya bumili. Tapos ngayon ito lang yung natin. At saka next step, itong clarifying solution, ito ang deep cleanser mga tiyay. Deep cleanser ito, lalo na maganda ito para sa mga yung mukha bitaw na mga tiyay, yung daming mga tawag, acne or pimples. Kasi deep cleanser ito. Magdi-deep cleanse ako ngayon kasi hindi na ako naghilamos. At ito na lang. Ito yung mga produkto sa Busey, mga tiyay. Ilang taon na po akong gumagamit dito. May taon din akong hindi na gumagamit. Yung sobrang dami kong mga problema noon. Yung hindi mo na kaya alagaan ang sarili. Kasi yung nag-aalaga ako ni Habi. Sobrang pagod na. Parang hindi na anuhan ba ang sarili ba. Wala nang pagmamahal sa sarili. Nakalimutan ang sarili ba mga tiyay. Pero ngayon, ibinalik ko na yung yung dati kong kagawian ba. Dati kong ginagawa sa sarili ko rin. Kahit naman hindi tayo maganda mga tiyay, basta malinis lang ba. At pangatlo, ito na naman mga tiyay, ito ang exfoliating cream. Sa Busey pa rin. Kasi isang set itong mga ginagamit ko Ito. Ito yung cream na nilagay ko sa mukha ko overnight. Cream. Hindi naman ako naglalagay ng katamtaman lang. At i-spread mo lang. Spread mo lang mga tiyay.
Ito yung beauty set na kailangan talaga ng mga mukhang may mga problema talaga ba, yung madami ang mga pikas, yung nangitim, sobrang expose sa mga alikabok at sa init. Ito yung set na makakatulong. Kasi noon din ako, sobrang daming pikas ko noon. Pikas sa mukha. Dahil pag nainitan ako, yun talaga ang kondisyon ng mga balat namin ba, sa pamilya namin. Sobrang mapikas talaga yung mga mukha pag ma-expose sa init. Lalo na hindi marunong noon mag-alaga sa sarili ba. Paano mag skincare. Nung pinasok ko ang pag ninegosyo ng beauty, doon ko nalaman na ganito pala ang pag-alaga sa skin. At saka yung sabon ko mga tiyay na ginagamit sa beauty pa rin. Kasi sa isang set, ang laman may ganito edge eraser cream. Ito yung ginagamit namin sa araw. Every morning nag-a-apply ko nito. Ito yung sunblock. Pagkagabi, before ako magwash sa mukha ko, ito mag skin toner. Pero ngayon kasi hindi ako maghilamos, skin toner diretso na po ako sa ito saan bang kamera sa clarifying solution na deep cleanser. Tapos ito yung exfoliating cream. Last is itong rejuvenating cream. Ito yung pang-last na gabi. So kayo na. Hayaan na natin yan mag-overnight sa mukha natin mga tiyay. So dito na naman tayo. Parang kulang sa baliwanag. Tika mo na. Hello mga tiyay. Kahit gabi na mga tiyay, anong oras ngayon? Ay, 8:32 na pala. Kailangan ko nang inom muna ako ng mga tiyay. Tika muna. Ito. Kalimutan ko na mga tiyay. Dapat sana 8 p.m. Tapos na tayo nakapag-skincare. At mayroon lang akong ipapakita mga tiyay. Ito yung nakapagpabisi sa akin kanina. Bumili ako ng mga Christmas gift wrapper. At saka maya na to. Bumili din ako ng mga ganito mga tiyay ganito. Yung mga mugs ang nito. Ipakita ko ha. Bumili ako ng mga mugs. Ito yung sample ng mug na binili ko mga tiyay. Ito yun. Basta mga mugs ang mga nasa loob nito mga tiyay. Pero hindi marami to. Ilang lang to. 1. Ito yung medyo mahal-mahal sa mga mugs na binili ko. Ito mga tiyay ito medyo mahal-mahal to siya, malaki-laki. Dalawa ito
gaya din ng yung isa. Pati ito. Pati rin ito. At saka ito. Ito mga tiyay. Oh. Itong dalawa, pareha to. Mga ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. At saka may mga ano din ako, oh. Mga lalagyan ba ng mga kwan. Ito. Mga mugs. At saka may nabili din ako kanina mga tiyay. Ito rin yung mga ano ba? Cards. Gift cards. May nabili din ako ng mga ganito towels. Ito. Saka ito. Ito. Pareha lang sila ng mga design. Iba-iba lang ang mga kulay. At saka ito. Itabi natin yun. At saka meron pa dito mga tiyay. Meron pa akong binili pang iba. Kasi pamimigay natin to, no? Ito, oh. May mga umbrella akong binili. Oh. Ito. Mga automatic na umbrella ito mga tiyay. Bilangin lang natin kung ilang pieces ba itong binili ko. Ito. 2. Ito. Pang 3. Ito. Pang 4. Ito. Pang 5. Lahat sila mga automatic mga tiyay. Ito lang yung mga binili ko mga tiyay. I-ano ko yan, balutin ko yan mga tiyay para di yan makita. Di makita ng mga ano ba, ng mga batos, mga bata dito ba. Kasi sa 17, may aatinan ako na Thanksgiving. Tapos, last time na nag-attend ako sa kanila, namigay din ako ng mga kukunting, ano lang, mga tiyay, mga ilang piraso lang yun, ilang tao lang yung nabigyan ko kasi pag invite sa akin, agad-agad. Hindi gaya dito ba, sa ngayon na ilang araw pa bago mag 17, tinawagan na nila ako, tinitext para malaman ko ba na imbitado na naman nila ako sa isang Thanksgiving party. Sa church yun mga tiyay. At saka pa sa 18 na naman, mayroon na naman akong aatinan mga tiyay. Sa 17, Thanksgiving at saka magninang ng batang i-dedicate mga tiyay. Pagka 18 na naman, magninang na naman sa kasal. So medyo mabisi tayo, kaya namili na ako ng ilang ma-ready ko na ba. Yung iba, saka na lang siguro yung iba. So, ito yun sila mga tiyay. Okay po. Hello mga tiyay, good afternoon. Umanaday ko kamuti mga tiyay. Muna ako ang lunch mga tiyay, oh. Inani ako ang lunch. Sumani akong kamera mga tiyay. Muna ako ang lunch karon. Good afternoon everyone. Unya, kay giparisan magbulad mga tiyay. Inani. Kani man pud ang akong giparis mga tiyay, oh. Nakahulog pang pukog isa ka buhok mga tiyay. So ang akong gibuhat karon, nagkuha ko og coconut water.
Mo'y akong imnon mga tiyay kani. Kani mga tiyay, tubig ni sa sa niyog. Tubig sa niyog mga tiyay, kailangan nating uminom ng tubig ng niyog. Kasi napadami na naman ang kain natin ng tuyo mga tiyay, isang buong tuyo. Yung mga mga tiyay ba? Yung medyo may kalakihan din naman itong mga tuyo na binili ko mga tiyay. So, sorry. Medyo nauubo na ako ngayon mga tiyay ba dahil itong si Luca, sobrang daming mga balahibo niya ba, yung niya. Nangatanggal yung mga balahibo ni Luca kasi umahaba na rin yung mga niya. Mga balahibo mga tiyay ba. At saka nagtanggalan na rin. Ayan, dito sa sahig, pag winalis ko, magliparan ba hanggang ang iba, ma-inhale. Yun. Yun ang dahilan bakit ako inuubo na naman. Pero, hindi ako hindi ko inaabusinan hindi ko, sa Tagalog yung vitamin C ko, lagi kong iniinom. Kasi yung vitamin C ko mga tiyay, ko lang yun, powder yun. Sa water. So, ito na mga tiyay, oh. Masarap ang tubig ng niyog kasi matamis-tamis. Matamis kasi mga tiyay. So, ito pa ngayon ang first video ko today. Kasi mga tiyay, kanina wala si Nini ngayon, absent kasi nag-prepare siya sa mga Christmas gifts sa kaniyang mga anak 3. Kailangan niyang pumunta sa sentro, bibili at saka magra-wrap. At saka bibili naman siya ng siguro mga damit ng mga anak niya para sa Christmas party mga tiyay kasi 3 yun sila. So andito rin kami ni Ziki sa bahay. Ang mga trabaho sa araw-araw, ako ang gumagawa sa ngayon, kaya andito lang ako, hindi ako umaalis ng bahay. So yun mga tiyay. Hindi nga, ako kanina nakapaghilamos ako mga tiyay, lagay na rin ng sunblock, pero hindi nakabihis. Kasi wala namang lakad. Ito, nanonood ng TV pag pag napapagod. Kasi di naman masyado, hindi naman talaga dili sayon ba ang balay diri kay up and down unya medyo daghan pud siya gid og lipyonon ba. Kung manilig ka, moagi pud gid nagsakit imong hawak mga tiyay. Kay kuan man siya. Manilig ka gikan sa taas pa ubos, pag abot na pud sa ubos ato na pud sa mga kwarto, then pa anhidri sa sala, pa adto doon sa dito sa porch, tapos dito na naman sa kitchen. So medyo malaki-laki na yung walisan mo. Kaya ito, hindi tayo magtamad-tamad sa pag-inom ng mga ganito ba. Kasi alam mo naman, mahirap na magka-UTI mga tiyay. Ito kasing tuyo, hindi ko yan hindi ko yan ma-avoid, hindi ko yan di ba malikayan ba? Kasi yun naman ang kinalakihan. Noong unang panahon, bulad at saka ginamos lang yung may gulay, lauil palagi doon sa bukid. Pero hindi ko na hindi ko narinig yung sinasabi nila na UTI. Siguro dahil siguro sa panahon namin noon, dami ding mga niyog doon sa kapaligiran namin. Palagi din kaming umiinom ng mga tubig ng niyog, kumakain ng niyog, at saka mga tiyay,
Wala naman kaming, hindi kami masyado nag-oil kay yung tatay ko ayaw ng mga oily foods. So, yun siguro kaya hindi ko narinig kasi pag may iniinda siguro, hindi naman ano, kaagad sa doktor. Kasi noong unang mga panahon, parang ang layo ng doktor. Parang yung kung may ano ka lang, may naramdaman ka lang, yung tatay ko kuha kaagad ng mga herbal plants na sa kapaligiran lang. Kaya siguro hindi familiar sa akin noon yung tinatawag na UTI. Pero sa ngayon na panahon, madami na tayong kakatakutan na mga ano ba, kinakain natin. Kasi dami na sa Facebook, sa radio, television, dami mo na makitang mga bawal, yung nakakasama ng katawan. Di gaya noon mga tiyay ba. Yun siguro ang nakakasama ngayon. Yung ano ba, pagkain natin ng mga pagkain na sobrang sarap mga tiyay. Kasi pinaghirapan nyo ng mga chef cook na maglagay ng kung ano-ano para sumarap yung mga putahe nila. Kaya yun na siguro ba. Pero nung unang panahon, sa mga baon namin, tuyo lang, saka may ginamos, boiled egg, or yung manok bisaya, bitaw mga tiyay. Yun lang naman ang mga ano namin noon, mga nasa baon namin noon. Tapos yung mga snacks namin, ano lang naman yung mga snacks namin. Pag uwi na namin sa sa bahay, mayroon naman magsaing ng kamote, saging, at saka yung mga langka kasi ang daming langka doon sa amin. May mga bayabas, may mga mangga. Yun. Pero doon sa school, yung ano naman doon, yung mabili natin sa mga malapit lang sa school, ng mga snacks sa mga kabataan. Ano lang naman yung mga tiyay, mga tinapay, pan, saka pritong saging, pritong kamote din. Basta mga ganyan, di gaya ngayon ba na may mga french fries na, may mga burgers na, mga pizza, mga ano pa yung mga milk tea, milkshake. Ang dami na ba, puro na ginamitan ng mga sugar, mga kung ano-ano pa, mga flavors, coloring. Dami na, yun na siguro nakakasama sa kalusugan. Pero i-compare nimo yung mga karanasan namin noon at sa ngayon. Mas maigi yung sa noon nga panahon. Kasi ang standard namin, sobrang liit lang ba? Yun lang. Kung meron lang kayong kinakain sa araw-araw, okay na. Hindi gaya ngayon na pag nakita ikaw kumakain ng isa kang, for example, estudyante ka, kumakain ka lang, nakikita ka ng mga friends mo na may may kaya sa buhay. Nakikita kang kumakain ka lang ng mga ganyan, saging na boiled banana, mga ganyan, parang ang liit ba ng pagtingin ba? Tingin sa iyo. Kaya yung mga medyo na rin hawa sila ba? No? Ay, dami ko nang sinasabi mga tiyay. Nanggaling lang, nag-umpisa lang sa niyog. Tapos, ang dami ko nang sinasabi, no? Tapos nito mga tiyay, kainin ko pa yung meat ng niyog. Ng niyog. Butong yan sa Bisaya mga tiyay. Kakainin ko pa yun kasi super favorite ko yun mga tiyay. Kasi katamtaman lang yung yung tamis. Di masyado, di gaya ng mga kwan ba. Yun din namang mga mangga mga tiyay. Sa amin sa bukid mga tiyay, hinog sa puno yung mga manggang kinakain namin doon. Pag malaglag yun sa lupa, yun kinukuha namin yun at saka hinugasan, yun kinakain. Hindi gaya sa mga mangga ngayon mga tiyay, kahit hindi season, nandyan makikita mo yung mga mangga dyan nakahilira sa merkado, sa mga fruit stand. Yun pala sila ay mga mga ano ba tawag yung mga tawag nyo rin? Yung yung
inisprehan ng mga tiyay ba? Hindi na natural bitaw na pagbubunga. Yung artificial na ba? Artificial na yung nangyari sa mga mangga. Kaya nagbunga sila kahit hindi season. Yun. Kaya sa panahon ngayon, tama. Mababa na talaga ang lifespan ng tao dahil lang sa kinakain, sabi ng mga eksperto. Pero itong sa niyog, mukhang to, maganda to kasi wala naman hindi naman ini-sprayhan yung niyog namin doon. Tsaka natural yun. Natural na pagpabunga ba? Natural na pagbubunga ng mga niyog. Kaya yun, pinupuntahan namin yun para makuha. Kasi ang pagkain o pag-inom ng tubig ng niyog, yun lang ang pwede namin mapakinabangan doon. Hindi naman kami masyado mahilig maggata ng mga pagkain at saka hindi naman hindi mo mauubos. Kasi daming puno doon mga tiyay. Kaya pag pag ganito na medyo may meat na siya, kukunin na namin yun para magpakinabangan. Okay mga tiyay. Tama kaya mga tiyay? Kung hindi tama mga tiyay, pwede kayo mag-comment at magbigay ng mga suggestion or magbigay ng mga additional na mga tiyay ba, kaalaman namin ba para marinig din namin kung tama ba yung sinasabi ko o hindi.